Basahin natin ang kasulatan sa Hebreo Kabanata 2, talata 11. Ito po ay sulat ni Apostol Pablo. Kaya basahin po natin ang kanyang sulat. Si Jesus ang naglilinis ng ating mga kasalanan at ang kanyang ama ay siya rin nating ama. Kaya hindi niya ikinahihiya na ituring tayong mga kapatid niya. Ito po yung mga pag-aaralan natin ngayon. At bago po tayo magpatuloy sa ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos, kayo po ay welcome sa ating channel, God's Word, Read Scriptures. Dito po ay nag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Nang sa ganoon ay mabigyan tayo ng kaalaman, karunungan at pangunawa sa kanyang mga salita. Sapagkat ang salita ng Diyos ay spiritual. Maunawaan lang natin ito sa paraan ding spiritual. Kaya halika, mag-aral tayo ng salita. At bago po tayo mag-aral ng salita ng Diyos, mag-subscribe ka muna sa channel na ito. I-like mo na rin itong video ito nang sa ganoon ay kumalat ito sa buong mundo. Nang sa ganoon ay sumusuporta ka sa channel na ito. Salamat po sa inyong suporta. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. At ngayon, magpatuloy na po tayo sa ating pong pag-aaral. Muli natin basahin yung ating pag-aaralan sa mga oras na ito. Hebreo Chapter 2, verse 11. Si Jesus ang naglilinis ng ating mga kasalanan at ang kanyang ama ay siya rin nating ama. Kaya hindi niya ikinahihiya na ituri tayong mga kapatid niya. So ito po yung magandang pag-aaral natin ngayong araw nito. Sapagkat napakaganda po na malaman ng bawat isa sa atin kung ating aalamin ang mga bagay na ito patungkol po sa ating pananampalataya. Ngayon, sino po yung tinutukoy na ama dito? Ito po yung amang makapangyarihan sa lahat na pinagmumulan ng buhay. At ngayon po, ito ay hinango ko rin po dito sa ating mga komento na kung saan ay mapag-aralan natin ito sapagkat may mga nagko-comment po sa atin na kung saan ay gusto nilang maunawaan yung talagang pangalan daw ng ama. So, tingnan natin muna yung komento po ni Tess Makatangay na kung saan ay kumuha siya ng mga talata na gusto niyang ma-share din kung yun nga talaga ang tunay na pangalan ng Ama. So, basahin po natin sa aklat ng Isayas, Kabanata 42, talata 8. Sabi dito, nabasa ko, may pangalan po ang Diyos. Ito po ang sinasabi sa Biblia. Ako si Yahweh, yan ang aking pangalan. Walang makakaangki ng aking karangalan ang papuri sa akin. Hindi sa Diyos-Diyosan. Salamat po. Gusto ko lang po i-share ang nabasa ko sa iba. Ibig sabihin po, may nabasa po daw siya sa ibang salin o ibang translation. So ngayon, aalamin po natin. Unang-una po sa lahat, itong ating programa ay paglilinaw lang po sa mga nanonood sa channel na ito. Nang sa ganoon ay mabigyan sila ng liwanag o kaunawaan sa salita ng Diyos. At itong ipapakita ko po sa mga iba't ibang translation at iba't ibang mga version na kung saan ay titimbangin natin ano ba talaga ang pangalan ng Ama. Kasi tinatanong po ni Tess Makatangay na kung saan ay mabigyan natin ito ng talakay at maunawaan ng lahat, para maintindihan natin ano ba talaga ang pangalan ng Ama. Upang mabigyan ko kayo ng tamang pangunawa kung ano ba talaga ang pangalan ng Panginoon. Dito po sa version po ng Ang Biblia 2001. So ito po ay na-release, itong version nito ay noong 2001. Ito po muna ang ating basahin. Doon pa rin po sa ibinigay niyang talata sa aklat ng Isayas 42:8. Diba? Ako ang Panginoon. Iyon ang aking pangalan. Hindi ko ibibigay sa iba ang aking kalawalhatian o ang akin mang kapurihan sa mga larawang inanyuan. So makikita po natin dito sa talatang ito, sinasabi dito, ako ang Panginoon. Iyon ang aking pangalan. So yan po, dito sa 2000 version ay Panginoon. So hahanap pa tayo ng ibang version. Tingnan naman natin sa Ang Biblia. 1978. Medyo may katagalan po ito, no? 1978. So, ibig sabihin, kung ipanganak na ng year 70, yan, kapanahonan mo kung panahon mo yan, ay dyan na i-release yung version na Ang Biblia.
So, diyan pa rin po sa aklat ng Isaiah 42 verse 8, basahin natin. Ako ang Panginoon na siyang aking pangalan at ang aking kalawalatian na hindi ko ibibigay sa iba o ang akin mang kapurihan sa mga larawang inanyuan. So, dito, ginamit din pala ng manunulat o diyan sa translation na yan, Panginoon na siyang aking pangalan. So, nakakadalawa na po tayo. So, aalamin natin mamaya doon sa binasa mo, alin ba doong translation na nabasa mo? Kaya, hahanap pa tayo ng ibang translation na kung saan ay magbibigay sa atin. Dito naman sa 1905, ito po yung pinakamatagal na translation, 1905. Kasi yung binasa natin kanina ay 1978. Ito naman ay 1905. Yan. Panahon pa ito ng mga, kung sa Pilipinas po ay nakaranas po yung lalo na yung mga lolo ko ay panahon pa ng Hapon. Kasi ito yung panahon po ng ipinanganak ang aking lolo, 1905. So, ibig sabihin, matagal na panahon na ito. So, dito, ang ginamit din po doon sa Isaiah 42 verse 8, basahin din natin, Ako ang Panginoon na siya ang aking pangalan at ang aking kalwalatian na hindi ko ibibigay sa iba o ang akin mang kapurihan sa mga larawang inanyuan. So, pare-parehas po ang nilalaman ng itong Isaiah 42:8 mula po doon sa 1978 at maging sa 2001. So, itong 2001, panahon natin ngayon. So, 2022 na. So, matagal-tagal na rin po ito. So, babalikan natin na. Yan. 1905. Ngayon, may papasinin pa tayo sa ibang version. Tingnan din natin. So, basahin din natin itong version po ng Ang Salita ng Diyos. Tagalog Contemporary Bible. Diyan pa rin po sa Isaiah 42:8. Ang sabi dito, Ako ang Panginoon. Iyan ang aking pangalan. Hindi ko ibibigay kanino man o sa mga Diyos-Diyusan ang aking karangalan at mga papuri na para sa akin. So dito, salitang Panginoon din. So nakakakuha na po tayo ng 4 na translation, puro Panginoon. At ngayon, ito pong version na ito ay ngayon lang pong dumating 2014. Yan. Para malaman nyo, 2014 po ito na na-release. Para malaman natin na kung saan para malaman natin na ito ay medyo bago pa, 2014. Maaaring ito yung pinaka-huling translation, 2014. At ngayon naman, para makita pa natin yung sinasabi mo na Yahweh, ay dito naman natin mababasa sa Magandang Balita Biblia. Ito po ay na-release sa imprenta noong 2005. Diyan pa rin po sa aklat ng Isaiah 42:8. Ako si Yahweh. Iyan ang aking pangalan. Walang makakaangkin ng aking karangalan. Ang papuri sa akin ay hindi sa Diyos-Diyusan. Alam niyo po dito sa aklat po ng MBBO, Magandang Balita Biblia, na-release po ito ng 2005. Bakit po nagkaroon po ng ibang translation? Bakit po nagkaroon po ng Yahweh? Yan. Yan ang ating alamin. Yun ang sinasabi mo, may nabasa ka. Yun po ang nabasa mo, Magandang Balita Biblia. Pero sa lahat ng ating binasa ng mga translation ay puro Panginoon. Bago po tayo magpatuloy, gusto kong isabay din po itong komento ni Benji Dungon. Sabi niya sa kanyang comment, Blessed morning po. Sabi niyo nga po, Ama ang itinatawag natin sa Ama ng Misaya. Dahil yun ang tawag ng Misaya. Pero ano po ba talaga ang tunay na pangalan ng Ama? So isasama ko na rin po yung kanyang komento sapagkat sinabi po naman ni Tess Makatangay na ang pangalan po ng Diyos ay Yahweh. Ngayon, inapakita po dito sa ating pong pinag-aaralan na kung saan ay Panginoon po ang tawag. Tandaan po natin, sa Lumang Tipan, ganun po ang itinatawag ng mga tao, Panginoon. Kaya mababasa po natin ito sa, basahin po natin sa kasulatan sa aklat po ng Henesis, Kabanata 4, talata 25. Sumiping muli si Adan kay Eva at nanganak ng isang lalaki. At pinangalanan niya itong Seth. Sinabi niya,
Muli akong binigyan ng Diyos ng anak na lalaki bilang kapalit ni Abel na pinatay ni Cain. Tuloy po tayo sa verse 26 upang magbigay linaw sa atin. Ano po? Basahin po natin. Nang bandang huli, si Seth ay nagkaroon din ng anak na lalaki na pinangalan niyang Enos. Nang panahong isinilang si Enos, ang mga tao'y nagsimulang tumawag sa pangalan ng Panginoon. So yan po yung bagay na dapat po nating maunawaan. Sa panahon po ni Adan at Eva hanggang sila po'y nagkaanak, doon po nagsimula na tumawag sila sa pangalan po ng Panginoon. Ano po? Yan po ang malinaw na sinasabi ng kasulatan na kung saan po ay doon po nagsimulang tumawag sa pangalan ng Panginoon. Noong po dumami po ang mga lahi nila, doon po nagsimula ang mga tao'y tumawag sa pangalan ng Panginoon. Yan po isa lumang tipan. Kaya puro Panginoon po yun. Ano po? Ngayon, para maintindihan natin sa bagong tipan, malalaman natin ano ba talaga ang pangalan. Ito po i-reveal ng ating Panginoong Hesus. At bago ko po i-reveal yun, huwag ka muna makalimot na mag-subscribe. Dahil napakaganda ng pag-uusapan na ito, mag-subscribe ka muna. At ngayon, balikan natin muna yung salitang Yahweh. Saan ba nanggaling yun? At yun muna ang aking ipapaliwanag bago natin ibigay yung talagang pangalan ng Panginoon. Pagdating po sa bagong tipan, nireveal po ito ng ating Panginoon. Kaya muli nating aalamin yung saan ba nanggaling yung salitang Yahweh. At yan po ang ating tutuklasin. Okay, stay tuned ka lang at ipapaunawa ko po sa iyo ang kahulugan ng Yahweh o saan nanggaling ang salitang Yahweh. Kaya halika, samahan mo ko at tapusin mo ang ating pag-aaral ng salita ng Diyos. At ito po yung ating natuklasan na kung saan po ay saan ba nanggaling yung salitang Yahweh. So basahin muna natin at ito yung tanong. So i-translate na natin sa Tagalog. Bakit mo ginagamit ang pangalang Yahweh? Hindi mo ba alam na ang pangalang ito ay naimbento ng isang Katolikong monghe noong 1725 AD? Yan. Naipos po yan, yung katanungang iyan, noong Enero 3, 2018, yan, ng YRM. Okay? Kung gusto niyo puntahan yung kanilang page, ay nire-recommend ko rin na puntahan niyo, baka marami kayong matutuklasan doon. At ako po ay nagre-research kung talagang may katotohanan o hindi. Pero kung ito po ay may katotohanan, ay nasa inyo po ang desisyon. At ako ay nagre-research lang din, pero po ang aking basehan ay sa kasulatan. At doon po ako bumabase. Pero tinitingnan ko rin yung kanilang belief, paniniwala, kung yun nga galing sa kanila, ay kung ito'y imbento nila, ay hindi ko po pinaniniwalaan. At ako po ay base lang po sa kasulatan na mismo galing sa Diyos yung salita na mapapakinggan ko. Si Kristo po yung pumarito sa mundo para ipahayag yung katotohanan. Dahil ang Kristo po ay nasa panig po ng katotohanan at walang kasinungalingan. At malalaman natin kung talagang binabasa natin ang kasulatan ng buo, ay malalaman mo eh. Kasi kung kulang ka nga sa pagbabasa ng kasulatan, hindi mo matutuklasan. Basta ka lang nakarinig, basta mo lang sinabi yun, tapos nagpasa-pasa na lang. Pero kung ikaw mismo ang magbabasa, tutuklasin mo, aalamin mo, ikaw ay hindi maluloko at hindi matadaya. Kasi inalam mo ang punot dulo. Kasi huwag ka lang makarinig ka lang, bawa, pumingas ka lang ng isang sanga, hindi mo alam kung saan galing yun. Di ba? Hindi mo alam kung ano yung punong yun. Kasi sanga lang. Kahit alam mo yan, maamoy mo, ma-research mo, pero alamin mo pa rin yung mga punot dulo kung saan ito nagmula. Kasi meron tinatawag na, di ba? Yung tinatawag na ubas, meron tinatawag na ubas-gubat. Diba? Iba yung talagang totoong ubas doon sa tinatawag na ubas-gubat. So, ibig sabihin yung ubas-gubat, yun hindi masarap ang bunga noon. Diba? Yun ang ibig ko sabihin. Kaya dito, aalamin natin yung mga bagay-bagay, yung salitang Yahweh na gusto nating tuklasin. Saan nga ba nanggaling? Dito sa tanong nito, ito po ay naimbento ng isang Katolikong monghe. At aalamin pa natin sa kanilang mga kaalaman na kung saan ay magbigay pa ito sa atin ng
paglilinaw. Kasi may babasahin pa ako dito na kung saan ay mas nakalilito talaga ho. Yung salitang Yahweh, pinaltan pa ho ng Jehovah. Kaya ho, nakakalungkot isipin, bakit papaltan pa? Kaya basahin nga natin ito. Mula sa pagsipi na ito, hindi si Yahweh ang pinangalanan ng isang katolikong munghe, kundi ang hybrid na Jehovah. O, tulad nito. Hindi daw Yahweh, kundi Jehovah. At nakakalungkot, di ba? Para bang hindi sila nakontento doon sa isang salita na pangalan. At ito pa, pakinggan din ninyo. Maganda rin ito, ano? Noong ika-13 siglo, lumitaw ang terminong Jehovah. Nang kunin ng mga scholar na Kristiyano ang mga katinig ng Yahweh at binigkas ito sa mga patinig ng Adonai, nagresulta ito sa tunog na Yahovah na may Latinized na spelling ng Jehovah. Ang unang naitalang paggamit ng spelling na ito ay ginawa ng isang Spanish Dominican na monghe, si Raimundos Martini noong 1270. Yan po, inimbento lang po talaga yung salitang Yahweh at salitang Jehovah. Yan po ang ating natuklasan sa salitang Yahweh. Kaya nga po doon sa ating mga translation na binasa natin ay lumabas yung salitang Yahweh. Salip na po yung Panginoon po ang banggitin natin, sabi dito, ng panahong isinilang si Enos at ang mga tao ay nagsimulang tumawag sa pangalan ng Panginoon. So, Panginoon po ang mga katawagan po ng mga unang tao dito maging sa lumang tipan. At ngayon po, para malaman natin sa pamagitan po ng kanyang bugtong nanak, ay inireveal po ito sa atin. Kaya alamin naman natin, para hindi na magduda yung mga iba nating mga nanonood sa channel na ito, at ating aalamin sa ating Panginoon Kristo, para malaman natin yung talagang pangalan ng Panginoon. Unang-una, may binanggit po ang kasulatan na huwag gagamitin ang kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Basahin natin sa aklat ng Deuteronomio chapter 5 verse 11, huwag ninyong gagamitin ang pangalan ko sa walang kabuluhan. Ako ang Panginoon na inyong Diyos, ang magpaparusa sa sinumang gagamit ng pangalan ko sa walang kabuluhan. Tandaan po natin, parurusahan ng Diyos kung gagamit po kayo ng ibang pangalan. Ayan na po ang malinaw po kung saan po ay makakabasa kayo ng ibang mga translation, inyo mo nang i-research para nang sa ganun malaman mo kung inwa talaga ang tunay na pangalan ng Panginoon. So natuklasan natin, ito ay galing sa mga monghe, mga Katoliko, sila po pala ang nag-imbento ng Yahweh. So ibig sabihin po, hindi po yun ang tunay na pangalan ng Panginoon. Kaya nga sabi ko sa inyo, kailangan natin malaman ang bawat version na inyong babasahin o mga translation, aalamin nyo muna. Para kung gamitin mo yon, yung translation na iyon na mababasa mo, aalamin mo na. Tingnan ninyo yung binabasa yung Biblia. Di ba sa isang translation, wala naman ikaw mababasang Jehovah. Kung puro doon po, alambawa, translation po MBB, puro Yahweh po yun. Wala po doon Jehovah. Puro Yahweh. Pero, tandaan po ninyo, sa lumang tipan lang yung mababasang Yahweh. Lumang tipan. Pagdating ng bagong tipan, wala ka na mababasang Yahweh. Tama po ba? O ngayon, may translation naman, puro Jehovah. Yan. Sa ibang translation po yun. So ngayon, pag binasa ninyo, puro sa Old Testament, puro Jehovah, Jehovah. Pero pagdating ng bagong tipan, wala kang mababasang Jehovah. Di ba? So, doon pa lang, complicated na. Talagang malilito ka. Kasi yun ba talaga? So, i-research mo saan galing. So, na-research na naman natin, natagpuan natin. Di ba? Ulitin natin itong ating na-research. Galing po sa Catholic na monghe. Ito po ay nahayag noong 1725 AD. Yan po. Doon po nagsimula yung salitang Yahweh. So sila po ang nag-imbento nito.
Tapos, ang dami pa raw. Plus, ito pa, plus, there are 20 different ways our Heavenly Father's name can be pronounced. O, di ba? Kaya po, matakot tayo kung ano po sinasabi ng kasulatan. Yan po ang malinaw. Huwag ninyong gagamitin ang pangalan ko sa walang kabuluhan. Ako, ang Panginoon na inyong Diyos, ang magpaparusa sa inumang gagamit ng pangalan ko sa walang kabuluhan. Alam niyo po, itong salita ng Panginoon ay unang-una, niwarningan po ang mga Israelita. How much more tayo na hindi nakakakilala doon sa tunay na Diyos. Kaya lang nakilala natin, may nagpaliwanag, may nagpahayag, yan. Si Apostol Pablo nga po ang ginamit ng Diyos para maiparating sa mga hindi Hudyo. Tulad mo, tulad ko, tayo Pilipino. Diba? Iba yung ating salita, iba yung ating lingwahe, iba yung ating pamamaraan. Kaya, nung isinilang ka, di ba? Kaya po noong 1725, hindi ka pa naman naisisilang noon. Di ba? Ngayon, hindi mo alam. Nung ikaw ay isilang, sabi ko nga sa iyo, nung ikaw ay naisilang na 1970s, ay malawak na yung ganung, naikalat na yung ganung salita. Naikalat na. Siyempre, hindi mo alam. Kung ano yung kinagisnan mo, ay yun ang iyong paniniwalaan. Kaya marami ngayon, kung saan ka nagising, doon ka na rin daw mamamatay. Mali. Hindi dapat ganon. Kapag nagising ka, aalamin mo kung may muta ka, maghilamos ka. Nang sa ganon, makita mo ang mga bagay-bagay. Kasi po, ang isang bagay, pag hindi mo inalam, basta ka na lang dediretso. Parang yung sinasabi sa Kawikaan, na kung aakayin ka ng kapwa bulag, parehas kayong mahuhulog sa hukay. Ito po ay pinapatuhanan po ng ating Panginoon Kristo. Ito, basahin po natin sa mga pangungusap po ito ng ating Panginoon Kristo. Mateo 15:14. Hayaan nyo sila, mga bulag silang taga-akay, kung ang bulag ang aakay sa kapwa niya bulag, pareho silang mahuhulog sa hukay. So yan. Kaya yung aakay sa'yo, alamin mo kung bulag siya. Ibig sabihin bulag, hindi man literal na bulag yun eh. Uunawain mo. Hindi nakakaunawa ng salita ng Diyos. Hindi nila alam yung pamamaraan ng Diyos. Kaya kung hindi niya alam yung pamamaraan ng Diyos, doon ka sumasama, ibig sabihin yung mahuhulog sa hukay, mapapahamak ang kaluluwa mo. Hindi yan literal na mahuhulog sa hukay. Yung pwede po sa literal, kung titingnan natin, kung bulag sa bulag, maglalakad sila, ay manganganib ang kanilang buhay sapagkat nauhulog sila, ibig sabihin po sila ay mapapahamak sa kanilang gagawin. Hindi nga pwede mag-akay ang kapwa bulag kung literally, normal po talaga na mapapahamak. Yun po ibig sabihin. Pero spiritually, ang dapat nating unawain dito, kung kulang sa kaalaman sa pag-aaral ng salita ng Diyos, kung hindi mo alam yung kanyang pamamaraan at utos ng Diyos, ay talagang mapapahamak ang iyong kaluluwa. Kaya, narito yung ating channel na kung saan ay gagabay sa inyong pamumuhay pananampalataya at makasunod ka sa paraan ng Diyos upang ikaw ay makalakad ayon sa katuwiran ng Diyos. Kaya mula ngayon, sa mga magtuturo po, di ba? Yung mga nagtuturo at ang binabanggit ay Yahweh o Jehovah, yun po ay hindi po nakakaalam sa mga pamamaraan at utos ng Diyos. Sapagkat ang ating Panginoon Kristo ang dakilang guro. Wala naman siyang sinabi na ganung mga bagay na ay nang itawag Yahweh o Jehovah. Kaya sa ating Panginoon Kristo, aalamin natin ano ba talaga ang dapat nating itawag doon sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Para tayo ay magkaroon ng pagtitiwala sa dakilang guro natin, walang ibang ating Panginoon Kristo. Ito, alamin na natin yung mga bagay na sasabihin niya at yun ang ating itatanim sa ating puso't isipan. Nang sa ganun tayo ay magkaroon ng kapanatagan at hindi tayo magkaroon ng pagdududa sa mga sinasabi ng Panginoon Kristo sapagkat ito'y talaga ay nagkakaroon po ng pinamamalianan ng mga ibang nagtuturo. Kasi po, walang ibang guro na magtuturo ng totoo maliban sa ating Panginoon Kristo. Kaya sa Kanya lang tayo umasa sa Kanyang mga sinasabi.
Kaya lahat ng tuturo ngayon ay kailangan malaman mo muna na kung saan ay o pag binanggit yung salitang Yahweh o Jehovah o ano bang mga pangalan. Di ba? At ito natin aalamin sa kasulatan na kung saan ay mismo ang Panginoong Hesukristo ang magsasabi sa atin ng katotohanan. Kaya halika alamin na natin. Pero bago yun, sabi ko sa inyo, mag-subscribe ka na. Kasi marami ditong nanonood, hindi nagsasubscribe. Sana umabot na sana tayo ng 100K. Kasi sana paabutin natin. 100K lang po yung aking nire-request sa inyo para dumami ang manood dito at marami ang makaunawa at marami ang makarinig. Nang sa ganun po, yung kanilang mga maling paniniwala, maling pananampalataya ay maituwid sa pamagitan ng salita ng Diyos. Salamat po sa inyong suporta sapagkat nakikiisa ka sa ganitong mission na makarating sa buong mundo na magkaroon tayo ng tunay na pagkakilala sa ating Panginoong Diyos. Okay? Halika na at atin ang umpisahan. Muli nating basahin itong ating pinakapaksa na kung saan ay makilala natin yung talagang pangalan ng Ama. Ano po? Ayan po ang ating nire-research at may mga nagtatanong nga dito na kung saan ay gusto pang malaman kung talagang ano talaga ang pangalan ng Ama. Muli natin basahin dito sa aklat po ng Hebreo chapter 2 verse 11, si Jesus ang naglilinis ng ating mga kasalanan at ang kanyang Ama ay siya rin nating Ama. Kaya hindi niya ikinahihiya na ituring tayong mga kapatid niya. Ngayon, bakit po ganito po yung pangungusap ng ating Panginoon Jesucristo? Bakit ganun po yung kanyang gustong iparating sa mga tao na kung saan ay kung ano daw po yung kanyang Ama ay siya rin na magiging Ama natin. Para maunawaan natin, ito po ay mismo yung Panginoon talaga nagsasabi, inuna po muna yung kanyang kababayan, yung kanyang bayang Israel. So pupuntahan po natin doon sa kanyang pagkabuhay na muli para maintindihan ng mga tagasunod ni Kristo yung gustong mangyari at plano ng Diyos. Basahin natin sa John 20 verse 17 sa aklat ng Juan, Kabanata 20, talata 17. Basahin at unawain natin itong talatang ito. Sinabi ni Jesus, "Huwag mo akong hawakan dahil hindi pa ako nakakabalik sa aking Ama. Pumunta ka sa mga kapatid ko at sabihin, babalik na ako sa aking Ama na inyong Ama at aking Diyos na inyong Diyos." Dito, ini-emphasize talaga ng ating Panginoon Jesucristo na maging yung kanyang tagasunod, yung mga alagad niya, ano po. Ipinapaalam sa kanyang mga alagad na yung kanyang Ama ay Ama din nila. Yung kanyang Diyos ay Diyos din. Dapat nating malaman na ipinaparating po ng ating Panginoon Jesucristo sa kanyang mga alagad, sa kanyang tagasunod, ano po. Sa talatang ito, ini-emphasize po talaga ng ating Panginoon Jesucristo na yung kanyang Ama, sabi doon sa kanyang mga alagad, ano po, ay magiging yung Ama din. Pero tandaan po ninyo ha, ang mga tagasunod lang po, yung naniniwala kay Kristo, yung sumasampalataya, yung po ang binibigyan po ng karapatan. Pero kahit tumawag ka sa Ama, pero hindi ka naman sumusunod sa paraan ng Diyos, kahit tumawag ka, ay hindi ka naman kikilalanin eh. Ang kinikilala lang dito, yung mga taong kumikilala sa Panginoon. Di ba? Merong kasulatan na hindi lahat ng tumatawag sa Panginoon ay maliligtas. So, babasahin po natin. At ito, basahin natin sa aklat ni Mateo, Kabanata 7, talata 21, para maintindihan natin, hindi lahat ng tumatawag sa Panginoon o sa Ama ay papasok sa kaharian ng langit. Basahin natin. "Marami ang tumatawag sa akin ng Panginoon, pero hindi ito nangangahulugan na makakapasok sila sa kaharian ng langit. Ang mga tao lang na sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit ang mapapabilang sa kanyang kaharian." Hindi pa po ba? Kailangan sumusunod tayo sa paraan ng Diyos doon sa Ama. Kaya ingat po tayo sa ating pong pananampalataya. Aalamin mo ang bawat punot dulo. Kaya dito, makikita natin dito na kung saan yung sinasabi ng ating Panginoon Jesucristo, pumunta ka sa mga kapatid ko, yung kapatid sa pananampalataya, di ba? Kaya tinatawag na kapatid, ito po yung mga alagad niya na kung saan ay naturuan sila ng mabubuting balita na ipahayag sa kanila at nakita nila. Nang sa ganun ay sampalatayanan nila yung kanyang bugtong anak.
At itong bugtong na anak ay nagpapakilala na kung saan na yung ama ay magiging ama din nila sapagkat sumusunod sila sa paraan ng Diyos. Yan ang dapat natin pong malaman. Ngayon, talaga bang ama ang tatawag natin maging tayong mga hintil? Unang-una, hindi po sa atin sinasabi ito. Ito po ay sinabihan ang mga Israelita. Unang-una, yung mga Israelita hindi man lahat ay tumanggap. Ibig sabihin, hindi lahat ay kumikilala sa Panginoon, hindi lahat sumusunod sa paraan ng Diyos. So, dito ay iilan. Di ba? Maging si Apostol Pablo, dati hindi siya sumusunod. Nagpapatay pa nga niya. Pero nung nagpahayag ang Panginoon, nagpakilala ang Panginoon Kristo kay Pablo, kaya siya po ay naging apostol na ipahayag sa kanya at yung kanyang dating paniniwala, pananampalataya, iniwanan niya. Nang sa ganoon ay makilala hindi niya yung kanyang pinaglilingkuran. Kaya nga kung mababasa po ninyo lahat ng kanyang isinusulat, lahat po ng sulat ni Apostol Pablo, tinatawag din po na ama, yung ama po ng ating Panginoon Kristo. Si Apostol Pablo ay ama po din ang tawag doon sa ama po ng ating Panginoon Kristo. So ibig sabihin, wala naman pong nabanggit na ibang mga pangalan ng ating Panginoon Kristo, maging sa Apostol Pablo, na kung tatawag pa tayo ng iba't ibang pangalan. Kaya tayo ay nagkaroon lang ng kalituhan, marami pong nagsulputan na nagtuturo, di ba? May nabasa tayo kanina na kung saan ay may plus pa, di ba? Ito, basahin muli natin to, ha? Plus, there are 20 different ways our Heavenly Father's name can be pronounced. O, di ba? Gusto pa nilang ma-pronounce, mayroon pang iba pang mga pangalan na katawagan. Di ba? Kaya dito ay hindi dapat tayo magkaroon pa ng kahulugan o magkaroon pa ng ibang pangalan. Kasi kung anong tawag ng ating Panginoon Kristo, kung anong tawag ng Apostol Pablo doon sa Diyos na dakila, doon sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, ay Diyos Ama, ay yun na lang po natin din gawin, Diyos Ama. Ito babasahin ko po sa inyo sa mga sulat po ni Apostol Pablo, Galatia 1:3. Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan galing sa Diyos Ama at sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya kung ano po yung sinasabi ng ating Apostol Pablo, tinatawag na Diyos Ama, maging ating Panginoong Kristo tumatawag na Diyos Ama, yun na rin po ang ating itawag. Huwag na po tayo magkaroon ng ibang pang dagdag na salita sapagkat ang dagdag na salita ay magkakaroon pa tayo ng pagkakasala. Maging sa lumang tipan po, sa mga Israelita, ay binigyan po sila ng warning. Dito po sa Deuteronomio, chapter 4, verse 2, huwag ninyong dadagdagan o babawasan ang mga utos na ibinigay ko sa inyo mula sa Panginoon na inyong Diyos. Dapat ninyo itong sundin. So yun po. Maging ang Israelita po na nakasunod ay ito po ang sinusunod nila. At maging sa bagong tipan ay binibigyan din tayo ng ganito ding babala na huwag natin tatagdagan, huwag natin babawasan. Kung ano yung sinabi ng Panginoon ay yun lang po ang ating gagawin sapagkat kung hihigit pa dito, ito po yung mga pahayag naman po sa bagong tipan sa mga sulat po ni Apostol Juan sa pahayag 22 verse 18. Ako si Juan ay nagbibigay ng babala sa lahat ng nakakarinig sa mga pahayag ng Diyos sa aklat na ito. Ang sinumang magdagdag sa mga nilalaman ng aklat na ito, idaragdag ng Diyos sa kanyang parusa ang mga salot na nakasulat dito. Diba? So yung mga bagay na yan, maging si Apostol Juan po, bagong tipa na po yan. Sabi dito, yung pong babala na ibinigay po ng Apostol Juan, yung pong makakarinig o yung makakabasa dito sa kasulatan, na ipinapahayag. Ang sino man daw magdagdag ay anong idadagdag? Na nilalaman. Wala naman tayong mababasa na kung ano yun, di ba? Wala naman tayong nabasang gano'n na itinuturo ang Panginoon sa Kristo. Kaya, okay, ngayon, kung nagdagdag sila, sila ang parurusahan. Ha? Kung magbabawas naman, punta natin ang 19, tingnan naman natin kung ano mangyayari. At basahin natin din itong verse 19. At ang sino mang magbawas sa mga nilalaman ng aklat na ito ay aalisin ng Diyos ng karapatang kumain sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay
at mawawalan din siya ng karapatang makapasok sa banal na lungsod na nabanggit sa aklat na ito. Yan. So kung aalsin natin yung bagay na sinabi ng Panginoon Hesus, kaya huwag natin dadagdagan. Kung ano po yung nakasulat, kung ano po yung mga sinabi ng Panginoon, yun lang po ang ating susundin at gagawin at gaganapin. Tama po ba yun? Sana may maging tulong ito sa inyo na kung saan ay maunawaan natin ang mga bagay na ito. At isa pa ito, bibigyan ko lang din ito ng linaw. Para sa iba, ito daw yung pangalan ng Diyos. YHWH. Bawal daw banggitin, wala daw. Hindi daw pwedeng i-pronounce. Na kung saan na yun daw ay sacred name. Kaya ba natin bigkasin yan? Wala nga daw makabanggit. Subalit sa iba namang mga paniniwala, ito daw ay nababasa. Yud-Hey, Baw-Hey. Yan daw yung pronunciation. At yan daw ang pangalan ng Panginoon. May katotohanan ba? At yan ba'y nakasulat? Maging sa translation ng English o Tagalog, yan ba'y nakasulat? Yung YHWH, yan daw yung pangalan ng Diyos. Para sa akin ay mas gusto ko pang paniwalaan ng ating Panginoon Kristo. Sa mga ganitong nagpapaliwanag, dapat mismong sabi ng Panginoon. Kung talagang sinabi ng Panginoon, paniwalaan natin. Pero ito ang tunay na sinabi ng Panginoon at gusto kong ibigay sa inyo, yung katotohanan na magbibigay sa atin ng liwanag. Gusto kong ibigay sa inyo ang talatang ito na magbubukas sa inyong kaisipan para matanim sa inyong mga puso. Tanggalin ninyo yung mga bagay na hindi totoo. At yung mga bagay na yan ay kung saan laang nadampot o nakuha. Pero kung ating kukunin mismo galing sa bibig ng Diyos, maging sa sinabi ng Panginoon Kristo, sino yung ating pagkakatiwalaan? Sino yung ating pwedeng paniwalaan? Sino po ang pwede natin pakinggan? Walang iba yung ating Panginoon Kristo. Katulad nito, bawal ng bawasan, bawal dagdagan. Katulad ng YHWH, ginawa pa nilang Yahweh. Di ba? O yung Yahweh nila, ginagawa pa nilang YHWH. Dinagdagan, binawasan. Iyan nga po yung nakasulat. May parusa diyan, may hatol doon sa mga taong nagdadagdag, nagbabawas. Kaya yung mga ganitong paniniwala, tanggalin na ninyo. May pag-asa pa kayong maligtas. Kaya kung gusto mo ito ang paniwalaan mo, naasa sa iyo. Pero ito ang masasabi ko, mas paniwalaan natin kung ano ang sinasabi ng ating Panginoon Kristo. Dahil siya po nagpapatotoo, siya po nagpapatunay kung sino po yung dapat nating paniwalaan. Kaya, nasa iyo pa rin ang desisyon. Kung mapapahama ka, ikaw ang may kakagawa noon. Pero kung gusto mong iligtas ang iyong kaluluwa, mag-isip-isip ka. Pag-aralan mong mabuti. Bago mo tanggapin ang bawat napapakinggan mo, mag-aral ka muna ng salita ng Diyos. Magbasa ka ng kasulatan nang malaman mo ang sinasabi ng salita ng Diyos. Nang sa ganon, makantan mo yung kalayaan na pagkaalipin sa maling katuruan. Basahin natin ang talatang ito na magbubukas ng iyong kaisipan at puso. Nang sa ganon, maliwanagan tayong lahat. Kayo po, nasa inyong decision, kung yun po inyong paniniwala, bahala kayo. Pero ako, ito yung aking pangahawakan. Ang sabi ng ating Panginoon Kristo, manalangin kayo ng ganito, Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Iyan po ang malinaw na ang pangalan na ating sasambahin, ang sabi ng Panginoon Kristo, kung tayo mananalangin, tatawag tayo sa pangalan po ng Ama. Iyan po, malinaw po. Ulitin ko po, sabi ng Panginoon Kristo, manalangin nga kayo ng ganito, Ama naming nasa langit, di ba? Kung tatawag ka at sasambahin mo, yung pangalan banal, Ama. Yan po, malinaw po ang sinasabi ng ating Panginoong Hesus, sambahin nawa ang pangalan mo. Hindi naman sinabay diyan, di ba? Hindi man nakalagay diyan, Yahweh, Jehovah, o YHWH. Hindi po ganun ang nakalagay eh. Kung ano po yung nakasulat, kung ano po yung sinasabi ng Panginoon natin na may katotohanan, yun ang ating paniwalaan. Sapagkat, yan po ang realidad. Yan po ang katotohanan. Uulitin ko po ang talatang ito nang sa ganun ay magbigay sa atin ng maliwanag
at klaro na paliwanag na kung saan ay matanim sa inyong puso't isipan, panghawakan nyo ito, na ang pangalan po ng ating Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, kung paanong ang ating Panginoon si Kristo tinatawag niyang Ama, yung Diyos na makapangyarihan sa lahat, maging si Apostol Pablo, ganun din po ang kanyang itinatawag, Ama, maging yung iba't ibang mga apostoles, si Pedro, si Juan, etc., Ama po din ang itinatawag. Kaya sana po nagbigay po ng linaw ito sa ating mga tagapakinig, taga-subaybay, bagay sa mga nag-subscribe sa ating channel, at doon sa mga hindi pa nag-subscribe, nagbigay ito ng linaw sa inyo. Kahit hindi ka nang mag-subscribe, okay lang. Yung importante, makinig ka sa channel na ito. Araw-araw kang makinig, makakapulot ka ng magagandang aral at turo mula sa ating Panginoon. Panghawakan mo ito nang sa ganun, kung sino man ang magtuturo diyan, ang itinuturo ibang Diyos, ay ililigaw ka noon. Kaya dito ka magtiwala sa totoong nagtuturo, mismo yung ating Panginoon Kristo. Babasahin mo lang yung mga bagay na sinabi ng Panginoon. Kaya nga mayroong bagong tipan, pinasulat ng ating Panginoon Kristo sa kanyang pinagkatiwalaan, sa kanyang mga alagad, sa kanyang mga apostol, at tayo naman mangbabasa, alamin natin ito na kung saan ay ito yung galing nga sa Diyos. Huwag basta tayo, okay, makinig tayo. Okay, alamin natin. Walang masama doon. Basta siguradihin mo yung kanilang itinuturo, galing nga sa Diyos o hindi. At pagdating po ng paghuhukom, kayo'y gumagawa ayon sa kanyang kalooban, pwede kang makapasok sa kanyang kaharian. Sapagkat pinapaliwanag po dito, ang sabi ng Panginoon Kristo, ang sino mang sumusunod. Ulitin po natin yung talatang iyon na magbibigay sa atin ng liwanag. Marami ang tumatawag sa akin ng Panginoon, pero hindi ito nangangahulugang na makakapasok sila sa kaharian ng langit. Ang mga tao lang na sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit ang mapapabilang sa kanyang kaharian. Diba? Paano ka mapapabilang? Hindi mo kilala yung Diyos na makapangyarihan. Ibang itatawag mo, di ba? Siyempre, magagalit yung totoong Diyos. Bakit iba ang tinatawag mo sa akin? Itinuro na nga ng aking anak, nariyan sa lupa, pinababa ko dyan sa mundo para maipahayag sa inyo. At ang kagandahan niya, pinasulat pa nga doon sa mga pinili kong alagad. Kung paniniwalaan ninyo, tatanggapin mo ang pangako ng Diyos na buhay na wala hanggan at makakapasok ka sa kanyang kaharian. Hanggang sa muli po, salamat po sa inyong panunood at pagsubaybay sa channel na ito. Patuloy kang tumangkilik at sumuporta sa channel na ito. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa channel na ito, gawin mo na. Salamat po at hanggang sa muli, pagpalain po kayo ng Panginoon, sumanyo po ang kapayapaan at pagpapala ng ating Panginoong Diyos Ama at ng ating Panginoong Hesus Kristo. To God be the glory. God bless you po sa inyong lahat.